This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi. Welcome to Hotspot. Ako po si Ronnie Lakay Gonzalo. Ako naman, si Benny Antiporda. At ito ang Hotspot! Narito na mga kumukulong balita, hatid sa atin ng remate, ang dyaryo ng masa. Freedom of Information Bill, National Emergency. Dismayado ang dating mambabatas at chairman ng Bayan Mamamayan Abante Movement na si Benny Abante sa pagdadahilan ng Pangulong Noynoy Aquino sa hindi nito pagsisertipika bilang urgent sa Freedom of Information Bill dahil umano sa hindi ito isang national emergency. At sa pagmamatigas na ito ni Pinoy, o ni Pangulong Noynoy, iginiit ng FOI advocate na kailangang is-certify ng Pangulo ang panukalang batas dahil ang katiwalian at korupsyon ay isang national emergency at lahat ng paraan upang labanan ang mga ito ay dapat na ituturing na lubhang kinakailangan. Ang FOI ang siyang magbibigay ng karapatan sa publiko na humingi ng impormasyon, kagaya ng mga dokumento at mga opisyal na tala, mga papeles tungkol sa opisyal na gawain, transaksyon sa gobyerno, mga desisyon at maging sa mga datos o resulta ng pananaliksik na kadalasang ginagamit na batayan sa pagbalangkas ng pulisiya at mga patakaran. Umaasa si Abante ng lumalawak na panawagan para sa FOI ay hihimok sa Pangulo na itulak na ng tuluyan ang pagsasabatas ng naturang panukala. Ang tagal na nga nito di ba? Alam mo, Lakay, nung tayo'y kasalukuyang Pangulo pa, Oo. National Press Club, tayo'y nagtungo sa Congress, no? Nung nakaraang Kongreso, Yes. kung saan si Committee Chairman Congressman Ebardoni pa ang namumuno nito. Abay, ang sagot ba naman sa atin, alam mo, Benny, asahan mo. Oo. Ipapasa natin ito. Gagawa natin ang paraan to at magkaroon ng hearing. Yan nyari. Anyari. Yun nga ang tanong, anyari. Bago na chairman yan. Nang ating tanungin, Kung di ako nagkakamali. Ano sabi nang ating tanungin, Oh. ano bang body language ng Pangulo? Oh. Ang sabi sa akin, malabo. Malabo. Ito na nga, kumbaga sa sa basketball, last 2 seconds, last 2 minutes na, di ba? Dapat pag-isipan ng ating presidente na ano na ito, ihabol na ito. Para isa ito sa mga maiiwang legacy ng ating presidente. Pagbaba niya sa pwesto sa 2016. Tama. Di ba? Pero mukhang ayaw niya. Meron na ngang online FOI campaign, di ba? Yes. Si Congressman Bagilat ng Ifugao ang nagsusulong niyan. All over the country, nag-iikot na. Sa social media, ang tindi na ng dating. Pero ewan ko, bakit hanggang ngayon? Ayaw i-certify ng presidente na dapat gawin? Dapat ipasa yung FOI para malaman natin saan talaga napunta ang DAP. Yes. Car bomb nasabat sa NAIA 3. 3 katao ang inaresto ng NBI matapos mahuli sa akto na binubuo umano ang mga hinihinalang pampasabog sa loob ng isang Toyota Revo na may plakang WMK 129 noong Miyerkules sa parking lot ng Ninoy Aquino International Airport. Kabilang sa mga nakuha sa sasakyan ang gasolina at gunpowder, kaya naman inilagay sa full alert ang NAIA Terminal 3. Patuloy pa rin sa pag-iimbestiga ang NBI Counterintelligence Terrorism Division hinggil sa naturang insidente. Napakinggan ko yung sinasabi ni, yung ating spokesperson ng Philippine National Police, si General Artie Sindak. Plapla lang daw Plapla? Plapla. Parang, Gano'ng kalaki ba yung plapla? Mas malaking, lumaking rebentador, di ba? O, ganito kalaki. So, sinasabi, parang gawa lang daw ito ng prankster
Parang nanggugulo lang daw, di ba? Pero kung nanggugulo lang, siyempre merong motibo yan kung bakit ginawa yan. Yes, Di ba? base Kahit naman panggugulo sa lang. naririnig nating mga haka-haka, ginamit naman ito para tabunan naman yung issue ng impeachment laban sa Malacanang. Sa bagay, malaking bagay din kasi totoo nga naman na na-divert yung issue. Pansamantala. Nanginig yung mga tao. Siyempre. Oo, at sinabi pang may nakuha raw ng mga mapa ng Chinese Embassy at isa rin daw ito sa mga target. Oo. Pero alam mo, wag naman ho natin gawin tanga ang taong bayan. Alam po ng taong bayan kung ano talaga yung sitwasyon. At dito po, sa amin sa hotspot, makikita nyo kung ano yung tama, kung ano yung totoo, ituturo namin kayo, hindi namin kayo ililigaw. Ito naman ang pangatlong mainit na balita natin ngayong gabi. 6.6 billion pesos subsidy sa MRT. Ang ipipresentang panukalang budget para sa susunod na taon ng Department of Transportation and Communications ay kapapalooban ng karagdagang 6.6 billion pesos upang ilaan sa subsidiya sa operasyon ng Metro Rail Transit o kaya MRT-3. Labas pa ito sa mga pangangailangan nito para sa buyout ng gobyerno ng nasabing pasilidad at sa pagbili ng 48 panibagong bagon. Ayon sa dating kinatawa ng Maynila at Chairman ng Bayan Mamamayan Movement, mararapat na gawing masinsinan ang pagsusuri ng Kongreso sa mga panukalang ito ng DOTC sa gitna ng pagdududa sa kakayahan nitong ipatupad ang mga proyekto at programang nauna ng pinagbigyan at naipaloob sa mga naunang budget. Matatandaan na sunod-sunod ang mga naging aberya sa MRT kung saan maraming commuters ang lubos na naapektuhan. Kaya nga ang tawag dyan MRT, marami reklamo tren. Oh. Wow. Kaya pala Araw-araw. 6.6 billion. 6.6 billion na kailangan para? Para madisgrasya. Madisgrasya muna para magkaroon ng 6.6 billion. Yun na nga. Yung pala yun. Kaya pala, nung unang araw, ibinangga, tumagos. Okay, yung sumunod, sumakay pa si... Tumirik. Tumirik. Bakit tumirik? Naka-handbrake pala, itinakbo. Kaya umusok. Napito Shokoy naman to. Para naman tayong tanga na yan sa pinagagawa niyong yan. Susunod naman, yung komunikasyon daw. May nag-jam daw. Oo nga, kasi may nag-jam. Kasi nga sinasabi nila, sinauna pa raw yung gamit eh. Analog pa rin yung gamit eh. Analog. Samantalang mas maganda pa yung ginagamit doon sa LRT. Na mas matanda. Ang sabi, ang base sa ating impormasyon galing dyan sa DOTC, sa mga tauhan natin, sa mga tao dyan, no, na ating mga naging kaibigan, ang communication system daw nitong MRT, hindi para sa passenger system, kung hindi para sa cargo. Kung kaya't nagkakasala-salabat at namumroblema ang mga operator nito. At makikita nyo riyan kung paano kapalpak ang nangyari. Dahil alam mo, pag ito pinabayaan natin, there will come a time na maaaring magbanggaan ng mga bagon na yan kung sakaling hindi ito aksyonan ng gobyerno. Sinasabi nila na bibili raw ng bagong bagon. Hindi ho bagon lang ang problema natin. Pati release mismo. Pati release at ang communication system ay problema po ng MRT-3. Dahil yan po ay hindi po angkop para dyan sa pasadang yan. Yung ginawang yan ay hindi po tama. Yan ang sinasabi ng ating bubwit dyan sa loob ng DOTC. At isa pa kasama ba yung maintenance contract, nagpaso na pala eh. Napaso na. No? Hindi pa nila pinaghandaan, kaya't napilitan silang i-extend pa rin yung kontrata ng maintenance kahit na hindi maganda ang performance nito. So, actually, hindi naman nila in-extend eh. Ang sinasabi is yung Sumitomo raw ay pinatigil at meron ng bagong nagmamantine ng bagon, ng MRT-3, pero ang pangyayari biniliitan yung budget na ibinibigay, no? So, sa madaling salita, nakatipid daw ang gobyerno. Nakatipid ang gobyerno, pero ano ang nangyari sa serbisyo? Ikaw ba naman ang kontrata mo 6 months, papayag ka na bibili kang pyesa, paano mo babawiin yun? Hindi mo mababawi yan. Kung kaya't wag naman po sana, kaawaan tayo ng Diyos, proteksyonan niya tayo, wag naman po sana may mangyaring hindi maganda. Yan ding MRT-3 na yan, ang tumagilid dito sa may Kamuning. Yes. Diba? Oo, tama. Would you imagine, ang LRT-1, apakatagal na yan. Panahon pa ni Marcos yan. Pero walang aksidenteng nangyayaring ganyan. Bakit?
kasi hindi substandard ang mga dumating. Yes. Pero itong mga to, nakikita natin, hindi talaga bagay sa atin. Bakit natin ipinipilit? Kailangan pa ba nating hintaying malagasan tayo bago kayo magigising dyan sa gobyerno? Muntik na tayo malagasan. Nasabi din, isang araw, di ba? Saan ka makikita? Tren, tumatakbo, nagbubukas ang pintuan. Di ba? Alam mo, isang tren, nakabukas ang pintuan, only in the Philippines. masakit sabihin, no? Pero mukhang sinasadya ang pangyayaring ito. Dahil meron pang issue tayo nakikita rito, na yung bang galing kay Sobrepera ba? Sobrepeña pala. Sobrepeña. Kamali. Yung Sobrepeña na binili na raw ni Manny Pangilinan, yung shares nila, at gusto ni Manny Pangilinan na i-take over na yan. At ayaw naman daw ibigay ng DOTC. Abay, pagiging ganid na po yan. Eh tama bang sabutahin yung operation ng MRT para lang ma-take over niyan? O mismong MRT naman ang sumasabotahe sa sarili niyong operasyon para lumabas yung subsidiya na yan? Eh kung may nakahandang mag-take over, kagaya ni Manny Pangilinan, bakit hindi subukan? Eh yun nga masakit. Di ba? Ano ang meron sa dako roon? Oh, Yun ang tanong okay. dyan. Kaso ni Ruby Garcia, mabagal. Kaisa ang pamunuan ng National Press Club sa paggunita ng sanay ika-54 na kapanganakan ng mamahayag na si Ruby Garcia. Kung hindi ito pinaslang ng mga hinihinalang hard killer sa loob ng kanilang bahay sa Cavite noong Mayo ng taong kasalukuyan. Aminado ang pamilya ng biktima na tila naninirahan sila sa isang kapaligiran na puno ng takot kahit nasa ilalim na sila ng proteksyon at pag-iingat ng pamahalaan. Hindi tuloy maiwasang sisihin ng MPC ang ilang opisyal ng Philippine National Police sa mabagal na pag-usad ng kaso ni Ruby dahil sa alibay na custody kung saan tila nagtuturoan ang PNP at Justice Department. Matapos nilang isailalim sa Witness Protection Program ang ilang testigo. Ayon pa sa MPC, nanatiling ilag ang minimithing hustisya para sa namatay na mamahayag dahil matapos ang 4 na buwan ay tila lalo pa umanong bumabagal ang pag-usad ng kaso. Samantala, patuloy na umaasa ang mga naulila ni Ruby Garcia na makakamit nila ang katarungan sa lalong madaling panahon. Oh, edi... nadagdagan na naman ang mga muntik nang mahanay sa grupo ni Ruby. Ang latest, yung ating station manager sa DWI sa Dagupan, di ba? Oo. Buti na lang at nakaligtas. Kung hindi, masasama siya sa kaganitong kaso ni Ruby na mukhang mananatiling statistics na lang. Di ba? Alam mo, ang napakasakit ng nangyayari sa atin, no? Parang bang sinasadya na hayaang dumami ang namamatay, namamahayag. Actually, about 3 days ago, dumating nga yung mga committee to protect journalists na galing pang New York. Tama. Para interviewin ng inyong lingkod dahil tayo rin ang publisher ni Ruby Garcia. Tungkol nga rito sa reaction natin sa nangyari kay Ruby. Well, ang nasagot ko nga sa kanila is immediately, ang naging action natin is we conducted a meeting to all our employees and especially reporters on the field, no? And we reminded them that media practitioners are meant to cover stories, not to become cover stories. Yan ang pinaka-importante. And we don't believe in the saying na there's a story worth dying for. You know why? Because there's no... dead man tells no tales. Yes. Yan. Wala na pong masasabi ang patay na tao. Kung kaya't pag-ingatan po natin ang buhay natin kung tayo po'y mamahayag. Dito po sa usapin naman ni Ruby, abay, CPJ na po yung dumating. International na po. Ang kakapal na muka ng tao dyan sa gobyerno. Wag na natin ituro yung PNP. Gaya ni Chief PNP, ano yun? Chief PNP, Alan Purisima. Oo, napakagaling. Alan Purisima. Napakagaling. Napakagaling. Tumaas ang bilang ng kidnapping. Alam mo sagot niya? Kaya daw tumaas ang bilang dahil ngayon daw yung tunay na bilang na raw ang nilalabas nila. Hindi gaya noon. Peke daw. Ngayon lang daw sila nagre-report ng tama. Oo, tama. At ngayon lang daw sila sinisipag na mag-report. Yan. Kaya masasabi ko sa'yo, Chief PNP, may tama ka. May tama ka. Yung mga sagot mong ganyan, would you imagine, ilan na po ang namamatay na mamahayag?
Ang hinihiling namin sa inyo, aksyonan nyo, bigyan nyo kami ng maayos na solusyon. Anak ng pitong syokoy, hanggang ngayon, kakaang-kaang kayo dyan. Sama mo na rin yung mga taga-DOJ. Di ba si Paraan, Baraan? Si Baraan. Yusek Baraan. Hindi, actually, Wala na kausap ito naman nagagawang natin. paraan. Yeah. Kausap natin si Yusek Baraan para hanapan ng paraan. Okay naman, sumasagot naman sa atin. Pero puro sagot lang, walang solusyon. Hindi po namin kailangan na sagot nyo. Ang kailangan po namin ay solusyon. Ang kailangan po namin kung sino ang pumatay kay Ruby Garcia. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang aming kapatid na pinatay na walang kawawa sa loob pa mismo ng bahay. Anak ng toko talaga. Sa harap ng anak. Isipin mo na lang, sa loob ng bahay, sa harap ng anak. Ano pa? Babae. Ano pa? Di ba? Ganito na ba kainutil ang ating pamahalaan? Siguro naman meron pa kayong konting natitirang talino. Gawan nyo naman ang paraan ito. Itinayo ng Hillmarks de Calidad. Bagamat ayaw makialam sa isyong overpricing ng Makati Parking Building, dinipensahan naman ng kontraktor na Hillmarks Construction Corporation ang kalidad ng itinayo nilang 11 palapag na gusali sa lungsod na hindi umano matatawaran sa tibay at katatagan. Ilan sa mga gusali na naitayo ng HCC o kay Hillmarks Construction Company ang SM Mall of Asia, Philippine Arena, GMA Network, Iloilo Convention Center at marami pang mga condominium, commercial at residential establishment. Iginiit ng HCC na ang kanilang track record at tatayong pinakamatibay na ebidensya ng pagtitiwala ng mga kliyente ang kanilang pinagsisilbihan sa larangan ng konstruksyon. Ipiniliwanag din ng HCC na ang proyekto sa gobyerno ay all-in bid or above board kung saan sagot lahat ng kontraktor ng labor, materials, taxes, contingencies, insurance at lahat na samantala sa private sector naman ay tanging 35 to 45% lang ang sagot nila at ang project owner na ang nasusupply ng 60% project cost na siyang nagpapababa ng halaga ng gastusin sa general contractor. At ayon kay Attorney Rogelio Peig, Vice President for Legal Affairs ng HCC, labas dapat ang kanilang kumpanya sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga binay ukol sa overpricing ng Makati Parking Building. Yan, ang isa sa mga pinakamatinding balita natin ngayong linggo ito. Alam mo, ididepensa ko lang HCC, ha? HCC. Baka kasi hindi natin nabuksan yung mga poste. Baka yung nakabaon dyan, puro ginto. Kaya ganyan ang presyo. Above board lahat daw ang kontrata ng HCC, pero nakapagtataka, no? Karamihan sa mga itinayo pala dito sa Makati, HCC, ang kontraktor. Baka sila lang ang... kumbaga, sila lang ang magaling talaga kung kaya't sila ang nabibigyan ng kontrata, no? Pero siguro, since nabanggit naman yung GMA7, bakit kaya hindi natin itanong sa GMA7 kung magkano yung binayaran nila ro sa building na ipinatayo nila at ikumpara natin doon sa Makati? Oo nga. Sigurado di hamak na mas mahal naman dapat yun sa GMA. Oo naman. Dahil napakaganda ng building. May kilala akong galing dyan sa GMA. Ganon? Ako rin. Anong pangalan? Jilin ba? Jilin ba yung Si pangalan? Joyce. Hi, Joyce. Okay. Joyce Balancio. Yan. Yeah. Si Jilin. Di mo kinumusta si Jilin? Si Jeline. Yeah. Kalilipat din lang dito. Saan? Nasa atin na ngayon. Ayan. Diyan sa likod ng camera. Balikan natin ang HCC. Siguro maganda yun. Kumpara natin. Di ba? Di at saka nakita mo, SM Mall of Asia, gano'ng kalaki yan. Oo. Hillmark din palang gumawa niyan Yun na nga. Pero I don't think At saka na yung paborito mong lugar, Ano yan? Soler. Ay, Soler. Yeah. Nagpupunta ka ba ron? Hindi ako nagpupunta ron. Meron akong kilala nagpupunta ron. Na kaibigan natin dati. Kaibigan natin dati pero hindi na ngayon. Naban. Ha? Ganon? Naban. Naban sa Soler. Okay. Dahil sa kababuyan. Naban. Okay. Sige. So, ikukumpara po natin yan at makikita natin kung ano yung tunay na presyo. Pero 2.5 billion? Ano ba yung pinatayo nyo? Ginto po ba yung ibinaon nyo riyan? Para, di ba? Hindi yata makatarungan yung 2.5 billion, no? Pero sa akin, in fairness to the Vice President naman, siguro it's about time, Mr. Vice President, harapin nyo po to. At ipamukha sa kanila kung gaano kaganda talaga yung ipinatayo nyong gusali. Para naman matigil na ho yung haka-haka,
yung muni-muni na sinabing kayo po ay nagwalang ya sa pondo ng mamayan ng Makati. Pero sa totoo lang, kami po may tiwala pa rin sa inyo at alam namin na dahil sa inyo, gumanda ang Makati. Yun nga lang, gumanda din ba talaga ang buhay nyo dahil sa Makati? Yan po ang tanong ng mga tao na kailangan po nating linawin. Alam mo si Vice President Binay, ano yan eh, sanay na sa, kumbaga sa bashing, sabi nga nila sa social media, di ba? Tama yung binabanggit mo. Yung mga specific yung mga issues na niraise doon sa building. Halimbawa, yung, totoo ba, kasi hindi pa natin nakikita eh. Yung flooring, linoleum. Oh, Paano wall, ano tawag Baka dito? PG Flex World pa yan. class. Kung linoleum lang yung ano. Yung, hindi. Diyan magtatalo tayo, lakay. Ano? Kasi pag PG Flex yan, world class yan. Pero sigurado ko, walang 2.5 billion ang gagastusin nyo kung PG Flex ang ginamit nyo. Kaya Di nga. ba? Dahil ang PG Flex, mura na, maganda pa. Yun nga kasi sa mga nakita, linoleum yung flooring. Okay? Mas maganda pa ang flooring natin dito. Ha? Linoleum ba ito? Hindi. Ano yan? Goma yan, goma. Okay. Oo. So tama, sagot. Bakit kasi ayaw pa pumupunta ni Vice President sa pagdinig, oo. sa hearing, di ba? Ang sinasabi niya, gusto niyo, demanda niyo lang ako. Ah, Diba? Hindi kasi nung pinapunta si Mayor, medyo naano yata, nagit-git. Medyo naipit ng konti yung anak na si Mayor Junjun Binay Pero tinitiyak namin dito sa hotspot, hindi kami kasama doon sa sa ano tawag doon? Binay Broadcasting Network. Pero the Binay Broadcasting Network eh. BBN. Hindi ko alam yun. Sigurado hindi ito yun. Dahil kailangan nakikitang broadcasting network ni Binay na nagsasabi ng totoo. At pumaparehas naman tayo. At talakayin na rin natin, alam mo yung Senator Cayetano, ang pinag-uusapan po dyan ay yung tungkol po sa Binay. At yung nangyayari sa kanilang anomalya. Hindi po pinag-uusapan dyan sa Senado yung nangyayari naman sa anomalya nyo. Kung gusto nyo, di pa, Senate inquiry kayo. Oo nga. Di ba? Isipin mo, gamitin ba naman yung committee hearing niya eh. Para lang pag-usapan yung tungkol sa tagig. Ay, huwag nyo na ipasok yan. Senator Cayetano, nahalata yung pagiging pamumulitika nyo. In aid of, ano yan? In aid Election. of the ambulance? O in aid of election. Hindi. Yung ambulance naman, hindi ko maintindihan kasi, di ba, sabi ko, sa National Press Club, bumili tayo ng dalawang ano, di ba? Oh, yung multicab. Dalawang multicab. 70,000 yata ang isa nun eh. Hindi, 80 naman. 80. Hindi ko maintindihan kung sinasabi ni Senator Cayetano na ginawang ambulansya nga, yung malit na multicab. Paano kaya yun? Hindi, baka yung parang natutulog lang. Alam mo yung parang natutulog lang. Nakaganon lang lagi, nakabaluktot yung tao. Ganyan. Parang natutulog lang pag kinarga sa ambulansya. Ay nako, Senator Cayetano, huwag niyo pong sayangin ang pondo ng sambayan ng Pilipino.